Kukuha ka lang ng hostile witness kasi alam mo nagsisinungaling. Pero kung hindi ka sigurado, patay ka dyan. Oo. Dahil hindi mo naman nakausap yan eh. Sasabog sa kanila yun. Sasabog sa kanila yun. Parang to make the story short, lumalabas na itong impeachment trial to for the prosecutor, ito yung nagkaroon sila ng self-destruction. So yun yung epekto kay Inday Sara, lalong lumalakas si Inday Sara. So ibig sabihin, walang naniniwala sa impeachment trial daan sa Senado, partner, mga propaganda, mga witnesses na dinudurog si Inday Sara, hindi naman nadurog, lalo na si Matibag, kagahapon last na witness Article 4. So walang epekto yun. Bakit? Bakit? Kita nyo yung mga witness nila, nagkanda utal-utal. Maraming nanonood mga Pilipino. Ang sasabihin ngayon, ang tatatak sa isipan ng mga Pilipino, ito ba yung mga witness nila? Nakakasira lang ito lalo sa kanila. Mas lalong hindi naniniwala ang mga tao sa impeachment na yan. VP Sara nangunguna sa presidential preference, Bongo top choice sa pagiging vice-presidente sa 2028 ayon sa Pulse Asia. Nanguna sina Vice President Sara Duterte at Senador Bongo sa pinakahuling Pulse Asia pre-election survey para sa halalan sa 2028. Sa survey na isinagawa mula Hunyo 28 hanggang Hulyo 6, nakakuha si Duterte ng 49% na suporta para sa pagkapangulo habang sumunod sina Naga City Mayor Lini Robredo na may 26% at Senador Raffy Tulfo na may 14%. Para naman sa pagka-vice presidente, nanguna si Senador Bongo na may 27% na suporta. Sinundan ni na Senador Robin Padilla 21%, Senador Bam Aquino 14% at dating Senador Grace Poe 14%. Isinagawa ang survey habang nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Itong tanong mga kapartner. Sa inyong palagay, nakakapikto ba ang mga isyong pampolitika tulad ng impeachment sa pagpili ng mga botante ng kanilang kandidato para sa 2028? Bakit o bakit hindi? Pero sa panig ni BP Inday Sara, partner, hindi siya naapektuhan eh. No? Bakit naman partner? Ako, sa ginagawa nila sa impeachment kay BP Inday, mas gusto ko pa nga humaba, partner eh. Bakit? Kasi habang... Parang gusto mo pang matorture ang mga Pilipino, ha? Hindi. Sige, partner, tuloy. Kasi habang, alam mo, ang Pilipino, mga partner, maawain yan sa mga inaapi. Diba? Kapag ka inaapi, mas lalong sinusuportahan ng mga tao. Yan ang mga nangyayari ngayon. Kaya ang ratings ng ating pangalawang Pangulo sa susunod na eleksyon, ay siya ang nangunguna. Yan lang muna, partner. Hindi ko nahabaan. Meron pa kayo eh. Oo, partner, dito makikita natin yung tanong kasi kung nakakapekto ba ang isyong pampolitika. Sa tingin ko, malaki po yung epekto dito sa ginagawa sa impeachment. Look, kasi ang mga tao ngayon, harap-harapang napapanood nila at harap-harapan, sabi ka, dumami nga yung abogado ngayon eh. Paglabas mo sa bahay, tambira ka, makipagdebate na sa iyong mga kapitbahay mo, punta ka lang sa kanto, pinag-uusapan yun, parang abogado makipag Pero yung pag-abogado nila, pabor sa vice-presidente. Ayun lang, oh. So, pinapaliwanag lang na, ganito kanya yung mga prosecutor, fishing expedition, blah, blah, blah. Pero ang punto ko dito, bakit sinasabi po natin na malaki ang epekto nila dito? Dahil yung pagsira po, na sana ang ginagawa propaganda kay BP Sara, diyan po sa impeachment, alam mo ba yung bounce back? Ibig sabihin ng bounce back, mga partners, yung may hawak ang bola, tapos binato mong ganyan, tumalbog pabalik, instead na masalo nila, Sa pool, sa mukha. Sa mukha. Ganun. Mukhang pinansalo. Yes, exactly. So, lumalabas ngayon, pabor pa nga kay BP Sara tong impeachment. Bakit? Unang-una ho, last survey, partner, ang taas niya, di ba? 57 yata yung survey niya. Itong huli. Itong huli, yung second quarter. So, imbis na dapat yan ay bumaba, dahil nga dito sa ginagawa sa impeachment, doon mo makikita yung mga tao na sinasabi ng mga partner na, teka,
teka. Nung nakaraan sinasabi lang na gusto ng mga tao na ma-impeach si BP Sara. Pero ngayon nasa impeachment trial na, gusto ng tao pa rin na nanatili si BP Sara doon sa trust rating niya. Which is kinontra nga ni Kiko yan dahil nga hindi makamove on si Kiko, Senator Kiko, di ba? I-share yung ratings na yun Hindi na matanggap yun. Kasi alam naman natin itong impeachment, hindi naman na mapaparusahan si BP Sara matatanggal. Kaya gumagawa lang ko silang propaganda. Ika nga, ginawa na po lahat nila, lahat na. Todo na, pati bato dito. Hindi pa rin po napabagsak ang Vice Presidente kahit man lang humabawasan ang kanyang rating sa survey. Ayun. Oo, partner. Partner, malaking epekto po ito. Ang epekto kasi merong negatibo at merong positibo. Pero sa pagkakataong ito, yung impeachment labang kay Inday Sara, isang article pa lang yan Article 4 pa lang, tapos dinurog si Inday Sara. So ang epekto sa kay Inday Sara ay lalong tumaas ang mga taong gusto siyang iboto bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ngayong 2028 presidential election. So yun yung epekto kay Inday Sara, lalong lumalakas si Inday Sara. So ibig sabihin, walang naniniwala sa impeachment trial daan sa Senado, partner. Mga propaganda, mga witnesses na dinudurog si Inday Sara, hindi naman nadurog, lalo na si Matibag, kagahapon last na witness Article 4. So walang epekto yun. Kasi nga, lalong tumaas ang rating ni Inday Sara. Ngayon, meron din namang epekto na negatibo sa kalaban ni Inday Sara. What for example, kay dito na lang ako, kasi hinahanap ko si Risa Hontiveros. Kasi kasama si Hontiveros Kasama siya. Nasa impeachment at harapang sinasabi ni Hontiveros na tatakbo ako sa pagkapangulo. Dito magpo siya. Ngayon, partner, hinahanap ko, mas mataas pa si Vince Dizon. Si Vince Dizon 1%. Siya, Mas mataas pa si Magalong 1%. At mas mataas pa si Torre. Kasi si Torre 0.1%. Siya. Si Hontiveros 0.01%. Nako. Sabi, ito yung negatibong epekto sa kay Hontiveros. Baka pamilya niya lang ito ang bumoto sa kanya. Baka nga lang, Baka nga partner. siya lang mag-isa Tinabla siya ng mga Pinklawan at Dilawan kasi yung Pinklawan at Dilawan nandoon kay Leni Robredo. Lenny pa rin. 26% si Leni Robredo. So kung idagdag natin yung kay Nicolas Torre na 0.1%, Vince Dizon 1% at saka yung 0.01% ni Hontiveros, malayong-malayo pa rin, hindi pa rin kaya nilang tapatan si Vice President Inday Sara Duterte. Partner Badong. Tama kayo. Alam mo, ang epekto nito, sinisemento na ni BP Sara na yun nga, yung hindi na po siya kayang galawin, no? Kaya talagang kahit sino itapat nila, sa akin nga, magsama-sama. Actually, meron yung Pulse-Asia na one-on-one lang sila, di ba? One-on-one lang si si Robredo tsaka si BP Sara. Panalo pa rin Malayo pa rin. si BP Sara. Ibig sabihin, hindi nila naapektuhan si BP Sara. Ang naapektuhan po ng impeachment, actually, wala nang pakialam yung mga tao sa impeachment Partner Brad, sandali sige. Bukod doon sa one-on-one sila, mayroon din 3 sila, si Tulfo kasama. Correct, Ibig sabihin, kaya may mga ganyan, kasi may mga nagpo-promote ng ganyan para makita nila, pag one-on-one pala, pwedeng talunin si BP Sara, di ba? Para ma-promote niya. Pero, one-on-one o kaya tatluhan, talo pa rin sila ni BP Sara kahit na anong anggulo. Correct. Ang point lang dito, yung suporta po ng tao kay BP Sara, hindi nyo na natitibag. Lalo na ngayon, kasi tumatalino yung mga tao, partner. Nakikita nila, tumatagal yung impeachment. Lahat nung 3 nauna, panay walang kinalaman. Yes, exactly. Ito ang tanong Kung ang pinagbabatayan nila, partner, yung sinabi ni BP Sara, bakit hindi sila kumuha nung participant? Ang dami nun, partner Yung mga taong nagtanong, bakit hindi nila kunin? Ito hindi po pwedeng tumanggi sa kanila. O yung laging nababanggit, si Princess Maui. Di ba? Bakit hindi nila kinuha? Kung ang gusto talaga nila, yung katotohanan lumabas. Hindi naman yata nakikita ng mga tao, kaya sila namili. Kasi yan yung question ng tao Bakit yung may mga personal knowledge, yung mga umattend doon, hindi nila... Yung mismong nasa Zoom. Correct.
O kasi nga, hindi nila kontrolado. Oo. Yung kung ano yung sasabihin ng mga yun. Oo. Hindi nila karamihan ng dumalo doon, mga supporter ni BP Sara eh. Paano mo kukontrolin yung mga yun? Oo, hindi. Mag-suggest ka lang doon sa mga yun. Halimbawa, ikaw partner, dumalo ka ron. Sabihan ka, ito sasabihin mo, papayag ka ba? Ay, hindi naman Hindi. yun totoo. Yun po yun eh. Doon tayo sa totoo. Malabo yun. Tsaka partner Buds, idugtong ko dyan sa sinasabi mo. 'Di ba nauna na nga si Attorney Zalaika Lopez na kinuha nilang witness nila yon. Bakit nila inatras, 'di ba? Sige, Correct. tuloy mo partner Buds. Kasi nga, yun, delikado kasi yun eh. Dahil, tutuloy mo lang yun kung alam mo na nagsisinungaling. Yun. Katulad nito, pag yung depensa na, kukunin nila si Madriaga, si Trillanes. Kasi alam nila na kaya nilang pagsabihin ng totoo. May punto ka partner Buds. Ang gusto kong i-explore mo pa. Ang sinabi mo, Ayoko nga. hindi kasi napakaganda nito ang punto na to partner Buds, no? Yung sinasabi mo na yan na kaya hindi nila kinuha or hindi na nila pinagsalita kasi nga alam nilang hindi nagsisinungaling. Correct. O sige, expound mo yun. Yun nga kasi, di ba? Kukuha ka lang ng anong tawag natin dyan sa ganyan? Yung, Fishing expedition. Hindi, yung hindi mo kakampi, pero kukunin mo testigo. Hostile witness. Hostile witness. Hostile Kukuha ka lang ng hostile witness kasi alam mo nagsisinungaling. Pero kung hindi ka sigurado, patay ka dyan. Oo. Dahil hindi mo naman nakausap yan eh. Sasabog sa kanila yun. Sasabog sa kanila yun. Tsaka- Katulad nung nangyari nung inimbita nila si Powa. Mm. Doon sa may mini trial nila. Para partner Buds na lumalabas dito na hindi nila hawak yung bit doon sa mga wag-witness sa kanila. Correct. Hindi nila Kaya hawak yung dapat- mahiwagang Hindi hostile ang kanilang mga witness. At maliban pa dyan, partner, imbes na maapektuhan si BP Inday Sara, ang apektado yung mga susunod na tatakbo sa 2028, lalo na sa mga nasa Kongreso. Tignan natin yung mga nangunguna. Oh. Presidente, BP Sara. Oh. Vice President, si Bongo. Pangalawa, si Robin. Oh. Nangunguna sa senatorial, Robin Padilla. Oo. Tapos halos lahat, panay mga Duterte. Mm-mm. O hindi bumabanat sa Duterte. Correct, oo. Tignan nyo yung mga kilalang bumabanat sa Duterte. Laglag. Okay. May epekto ba kaya ito mga partners? Kasi napag-uusapan na lang naman natin ito yung survey regarding patungkol po sa Vice President at sa kay Bongo. Kung sakasakali may posibilidad ba na may nakikita kayong anggulo na if ever si Bongo ang tumakbong presidente? Pwede naman, pero Alam mo, malabo yan. Malabo na kalabanin niya si BP Sara. Hindi, I mean, kung sakaling magawan nga sila ng paraan na Kung si BP Sara ay Kung makonvict. makonvict. Oo, pwede naman. Halimbawa, di ba? Sabi nga natin, hindi ko ako paniwala ko talaga, hindi mako-convict si BP Sara. pero kung sakasakali, Pero, ika nga, in 100%, there is 1% na kidlat. Ayun. Na baka tamaan na kidlat lang. Bibihira yun na tsamba. Oo. Pero ang nakikita ko dyan, partner Dan, yung direksyon ng PDP laban, Duterte pa rin. Yung iakyat nila sa Iakyat nila. presidential position. Dami Kaya na. ginugro nila si Mayor Basi, ginawa nilang presidente sa PDP Kaya laban. pala, Oo. partners, no, kung papansinin natin si Senator Tulfo, is it a threat? Because dahil sinasabi niya na during that time na, rage ba yun? Nung, Rage coalition. sinabi niya na only one head ang kailangan natin, itong si Bongbong Marcos. Kinukonek niya ngayon, why did you not investigate? Diba? Why did you not file a case against Mayor Baste Duterte? oh, di ba? Kinukonek nila because parang ito yung if ever mawala si BP Sara, meron tayong Baste Duterte. Halili nila ito, halili. Ito yun. Parang yung sinasabi ni Tulfo na hanggat may Duterte, wala tayong kapag-apag-asa rito. Ganun. Alam nyo, mga partner, ako, magbigay lang ako ng konting ano. Para sa akin kasi, nung umpisa si BP Inday Sara na nag-announce na tatakbo siya pagka-presidente, sa tingin ko tapos na talaga ang lahat. Kasi pinapakita niya lang dito na
sige, tambakan nyo ko lahat ng kaso, bintangan nyo ako lahat, ubusin Kumbaga, nyo na. i-all out nyo na. I-all out nyo na, ilabas nyo na lahat ng mga barahan ninyo. Ngayon pa lang, Ngayon pa lang. ilabas nyo na, tama. Para magkaalaman na, para yung taong bayan makapag-desisyon na ngayon pa lang. At ngayon, nakikita na ang desisyon ng taong bayan dito sa mga survey na ito. Duterte pa rin, lumalabas. Duterte At partner winnable talaga si BP Inday Sara. Oy, Correct. Kita mo naman ang Senado, hindi sila, yung mga staff sa, sa Senado, sa Senate, lahat ng kung sino-sino mga staff ng mga senador, partner, kung makikita ninyo, yung kumakalat na video, talagang pinagkaguluhan si BP. Lahat nagpa-picture sa kanya. Ngayon, partner, hirap na hirap sila ngayon. Kaya magugulat ka, yung, di ba dati, yung mga survey, limahan talaga yan, lalabas. Pero ngayon, ginawa nila, may head-to-head. Tingnan mo Oo, ha. oo. Kahit anong gagawin nila, sa head-to-head nila ni Hontiveros at Inday Sara, lalong tumaas ang porsyento ni Inday Sara. Oo. 60%. Si Hontiveros, 21%. So, ibig sabihin, yung ibang dilawan, bumoto kay Pinklawan, kay Hontiveros, pero yung iba napunta kay Inday Sara. Na yung dilawan pa, buboto pa kay Inday Sara. Kaysa kay... Kay Lini, kaysa kay Hontiveros. Nahati nga. Nahati. Yung Oo. yung head-to-head naman ni Lini Robredo at Ganon din. Inday Sara, Oo. si Inday Sara sulit pa rin yung 52%. Oo. Si Lini Robredo nadagdagan 39%. Malamang yung bumoto kay Tolfo iba. Brothers, ay Hontiveros, napunta dito kay Lini Robredo. Pero ang kakamping, hati, partner. Hati sila dito. Oo. Dito naman kay yung tatluhan, Inday Sara, Rapi Tolfo at si Lini Robredo. Tingnan mo, nabawasan yung 39 ni Lini Robredo. Nagiging 27%. Kita mo na. So yung 16% napunta kay Rapi Tolfo. Inday Sara, sulit pa rin yung 50%. Nagiging 51, Eh, kay Rapi? 52, 16% lang. Patay tayo dyan. Ito naman, tatluhan, inalis na si Lini Robredo. Oo. Inalis si Lini Robredo, si Erwin Tolfo, si Hontiveros at Inday Sara. Kay Erwin Tolfo, 16%. Kay Hontiveros, 13%. So yung mga dilawan, pinklawan na hati. Yung iba, ayaw kay Hontiveros, ayaw kay Tolfo, napunta kay Inday Sara. Yun na nga. From 51, nagiging 56% eh. Oh, diba? So si Inday Sara talagang, ano ba yung parang, wala nang makakatalo partner sa pagkapangulo. Yun na, sementado na yun. Correct. Yung boto niya, hindi lumalayo sa 50s, di Correct. ba? Laging mas mataas sa 50s. Nagtataka tayo kasi nakasubaybay na tayo dyan noon-noon pa. Wala pang ginagawang survey ganyan pag one-on-one. First time. Alam niyo kung bakit? Bakit, partner? Gumagawa sila ngayon, hinanapan talaga nila, paano natin tatalunin si BP Sara? Kasi pag nakita po nila, halimbawa, nakita nila na one-on-one si Tulfo at si BP Sara, nanalo Correct. yung Tulfo. Lahat yan mananawagan, supportahan natin si Tulfo. Tulfo. One-on-one sila ni BP Sara, yan lang yung pag-asa natin. Correct. At the same time, nakakapag-propaganda sila na pwedeng talunin. Pero ito, lahat ng ito, papunta dun sa walang katalo-talo si BP Sara. Ang Correct. makakatalo lang sa kanya, conviction. Correct, oo. Pero alam nyo, nakakasama pa yung impeachment sa kanila. Yun na nga. Oo. Alam nyo kung bakit? Bakit, partner? Lahat ng tao nagtatanong, bakit hindi kayo mag-imbestiga sa flood control? Ayun. Correct. Isa pa, partner, isa pa. Sandali, Yan partner, talaga. Sandali, partner, dudugtungan ko yan Oh, yan, oh. Kasi naman, napanood ako sa One News, mismong in-interview ang itong si Holmes, ba ito, yung may-ari ng Palsesia. Oo. Natanong siya ng ni Miss Drilon yata, Sis Drilon. Tinanong siya, may epekto ba ito doon sa, kasi yung mga, ang malakas si BP Sara doon sa D&E, yung letter D at saka E. Ibig sabihin yung pinakamahihirap. Pinakamahirap. Oo. Ang nangyayari sa ating bansa ngayon na itong ating bansa, itong ang presidente natin ngayon, marami po ang mga maliliit na mga Pilipino na ibig sabihin mahihirap na hindi po kontento or marami talaga ang mga disappointment dito kay Marcos Jr. Kahit may ayuda, kahit may purpose. Oo, yun ba ito ba yung epekto sabi ng tanong? Ito ba yung epekto kaya ang mga pinakamahihirap ay si BP Sara ang pinipili? Tsaka dagdag factor dyan, partner, kung bakit ang pinakamahihirap si Inday Sara. Dahil si Inday Sara, nagugudip siya eh. Pumupunta talaga siya sa mga sulok-sulok at sa mga mahihirap, partner eh. Nakikita si Inday Sara, lalo na yung mga lindol, bagyo, automatic yung truck ni Inday Sara na may lugaw, nandun agad eh. Partner, may nagpakulay lang ha. Sino, partner? Ayan na, dumating na si Bunyon-Bunyon, mga partner. Ang sabi ni Bunyon-Bunyon, Palapit. gwapo ni Crush, BMR, I Wow. miss you. Sang kiss naman dyan.
Gusto ko yan. Isang kiss naman daw, partner. Mamaya, pag bago tayo magtapos. Para ubusin niya muna yung card niya. Sabi ni Bunyon, palapit daw yung mic. Para marinig niya yung matamis mong boses. Pero babalik tayo sa usapan, partner. Parang to make the story short, lumalabas na itong impeachment trial to for the prosecutor, ito yung nagkaroon sila ng self-destruction. Di ba? Oo. Self-destruction sila. Tsaka itong nangyayaring impeachment, tama yung sinabi ni partner Badon, Ah. isa ito sa nakakapagpalaglag o nakakapagpahina sa ratings nila. Correct. Bakit? Bakit? Kita nyo yung mga witness nila, nagkanda utal-utal. Maraming nanonood mga Pilipino. Aha. Ang sasabihin ngayon, ang tatatak sa isipan ng mga Pilipino, ito ba yung mga witness nila? Nakakasira lang ito lalo sa kanila. Mas lalong hindi naniniwala ang mga tao sa impeachment na yan. Correct. Maliwanag, propaganda, paninira lang yan sa pangalawang Pangulo. Your Honor, may I manifest? Oo, sige. At saka partner, tinamaan rin sila nung nabunyag ni Panpilo Lacson na ang gastos daw ng Senado every time may hearing is 25 million Parang per nilagyan day. din sila eh. Oo. Oo. So ngayon, nagkaroon tuloy ng ideya ang mga Pilipino, tika, impeachment trial, 25 million per day. So ngayon, nakasyam na hearing. So gumastos na ng 225 million. Kung pinamigay na Oo, tapos yung hinahanap lamang ay 125. 125 pero 75 million na lang. Talo na ang taong bayan dito. Wala na. Kaya mag-Duterte na lang kami. Parang yun ang lumalabas. Oo. At marami sumisigaw, partner, itigil na ang impeachment. Exactly. Alam mo, kasi ang nangyayari nga, ulitin natin, ito kasi pong impeachment, only in the Philippines, kayo lang ho nangyari ito. Mula po nakatandaan nyo, mga partner, yung Quadcom, Oo. Tricom, wala kayo napansin yung mga ginamit, nag-umpisa to bantag eh, nung mga ginamit lang mga PDL. Tapos ang lakas sa mga PDL ngayon, di ba? At yung may mga kaso. Pansinin natin, ang lalakas ho mag-witness nga nung mga to. Now, nalaman natin, ito palang mga to, kamukha ho nung mga, Lutok ba yun? At saka yung Lutok, sino pa isa? yung nauna, nakalimutan ko pangalan, yung una yung Si Lotok, Sino isa na una? Kalilong. Kalilong. Kalilong ba? Kalilong. 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 Tama. Kalilong, Oo. ayan. Allegedly, may mga Kalilong. kaso daw Ato, sila. ano yun? Kalilong yung yung NBI nga. NBI, cybercrime. NBI. Di ba? May mga sabit pala rin tong mga to. Ayun. Kasi ugali kasi ng mga senador at ng mga congressman, once na meron pong problema ang pagkatao at mayroong kaso ho, agad hong iniimbestigahan ho ng mga magagaling ho nating mga congressman, senador. Yung credibilidad. Like for example, yung Brave 18, at si Gotesa, pinagsisilip yan, may mga kaso to, ganito. Eto, may mga kaso din to, pero ika nga sa dokumento, hindi nila sinusuri. Oo nga. Hindi na pinag-aralan mabuti. O, may credibility ba to? Your Honor, are you allowed me to peruse the documents for these people? You may proceed. Thank you, Mr. Chair.